Si Karen ay isang estudyante sa kolehiyo na mahilig sa fashion. Isang hapon, napadpad siya sa isang sikat na clothing store sa loob ng Robinson's Galleria. Dahil may sale noon, naisipan niyang subukan ng ilang damit sa fitting room. Habang sinusukat niya ang isang pulang dress, biglang magpatay-sindi ang ilaw. Akala niya ay normal lang ito. Pero nang tumingin siya sa salamin, napansin niyang may anino sa likod niya kahit wala namang ibang tao sa loob ng fitting room. Napatigil siya. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang paningin pero wala siyang nakita. Kinilabutan siya at nagmadaling isuot muli ang kanyang sariling damit. Pero bago pa siya makalabas, bigla niyang napansin na may butas sa sahig malapit sa sulok. Para siyang nahipnotismo, lumapit siya at sumilip. Doon niya nakita ang isang itim na mata na nakatingin pataas, direkta sa kanya. Parang hindi normal ang mata, malaahas at tila kumikislap sa dilim. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagmamadali siyang lumabas ng fitting room. Iniwan niya ang mga damit at lumingon sa empleyado ng tindahan. "Miss, may butas sa sahig ng fitting room niyo." Pero nagulat siya nang ngumiti lang ang empleyado at tumango. "Huwag mo na lang pansinin, ma'am. Luma na kasi ang mall, kaya may mga butas na." Hindi na muling bumalik si Karen sa fitting room na yon. Pero mula noon, tuwing dumadaan siya sa Robinson's Galleria, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang nakita niya sa ilalim na sahig? At bakit parang alam ito ng mga empleyado, pero pinipilit nilang manahimik? Pagkalipas ng ilang linggo, sinubukan ni Karen kalimutan ang kanyang naranasan. Ngunit tuwing naiisip niya ang kakaibang mata na sumilip mula sa butas ng sahig, hindi niya maiwasang kilabutan. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi, nakatanggap siya ng text mula sa hindi kilalang numero. "Alam kong nakita mo ako." Nanlaki ang kanyang mata. Napalunok siya ng laway at agad niyang tinignan ang paligid. Wala namang kahina-hinala. Agad niyang nireplyan, "Sino ka?" Walang sumagot. Kinabukasan, bumalik siya sa Robinson's Galleria. Hindi dahil gusto niyang balikan ng takot, kundi dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Lumapit siya sa parehong clothing store. At laking gulat niya nang makita niyang sarado na ito. May nakapaskil sa pintuan, "Closed for maintenance." Kinilabutan siya. Sa halip na umalis, nilapitan niya ang isang janitor na nagwawalis malapit sa tindahan. "Kuya, bakit po biglang nagsara yung shop?" Tumingin muna ang janitor sa paligid bago bumulong. May nawala po kasi isang customer. Babae. Sabi nila, pumasok sa fitting room pero hindi na po lumabas. Muntik nang mabitawan ni Karen ang kanyang cellphone sa takot. Pero, paano? Umiling ang janitor. Wala namang CCTV sa loob ng fitting room, ma'am. Basta raw, pumasok siya, tapos wala na. Biglang bumalik sa alaala ni Karen nang nakita niyang butas sa sahig. Bago pa siya makapagtanong ulit, biglang namatay ang ilaw sa buong mall. Nagkagulo ang mga tao. At ilang segundo lang ang lumipas, bumalik ito. At doon sa kanto ng madilim na hallway, nakita niya ang isang anino, mataas, payat, at nakatayo lang doon, nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang nakita niya. Pero sa likod ng kanyang isipin, may bumabagabag sa kanya. Sino ang nawala? Ano ang nangyari sa kanya? At higit sa lahat, ano ba talaga ang nakatira sa ilalim ng fitting room? Mula noong araw na yun, sinubukan ni Karen na wag nang bumalik sa Robinson's Galleria.
Pero kahit anong gawin niya, hindi niya matanggal sa isipan ang mga tanong. Ano ang nakita niya sa butas? Ano ang nangyari sa babaeng nawala? At sino ang misteryosong anino sa hallway? Lumipas ang ilang buwan, pero hindi pa rin siya matahimik. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap siya na isa pang mensahe mula sa parehong numero. Bumalik ka. May dapat kang malaman. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na burahin ito, nagdesisyon siyang bumalik sa mall ngayong hating gabi. Matapos itong magsara, sa tulong ng isang kakilalang janitor, kapasok siya sa loob. Tahimik, madilim, walang ibang tao. Tanging tunog lang ng ventilasyon at malamig na simoy ng hangin ang naririnig niya. Dumiretso siya sa dating fitting room kung saan niya nakita ang butas. Ngayon, may mga plywood at simento na nakatakip dito. Tila ba pilit na tinatago ang isang bagay. Bigla siyang kinilabutan. Bakit ganito? Sa likod niya, marahang nagsalita ang janitor. Hindi ito ang unang beses na may nawala dito. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang janitor bago nagpatuloy. Matagal nang may lihim ang mall na ito. May mga taong nawawala pero hindi ito nilalabas sa balita. At may mga empleyado na sinasabing nakakakita sila ng isang kakaibang nilalang. Mataas, payat, at may balat na parang ahas. Nanginginig ang kamay ni Karen. Halimaw sa basement? Bulong niya. Tumango ang janitor. Kung gusto mong malaman ng totoo, may paraan para makapasok sa ilalim ng mall. Pero Nag-aalangan itong tumingin sa paligid. kapag pumasok ka, baka hindi ka na makalabas. Nagdesisyon si Karen. Alam niyang delikado pero hindi siya maaaring umurong ngayon. Sumunod siya sa janitor papunta sa isang lumang maintenance door sa dulo ng hallway. Nang buksan ito, bumungad sa kanila ang isang makipot at madilim na hagdan pababa sa ilalim ng mall. Nang bumaba sila, naamoy agad ni Karen ang amoy ng lumang kahoy at mamasamasang hangin. Masikip ang daan at tanging ilaw mula sa cellphone niya lang ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating sa dulo, isang malaking bakal na pinto ang bumungad sa kanila. May lumang marka ng mga kalmot sa ibabaw nito. Tila ba may pilit na gustong lumabas. Nagtitigan sila ng janitor. Handa ka na ba? Tanong nito. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. At sa loob, may isang napakalaking silid. Punong-puno ng lumang damit, sapatos at mga gamit na tila pag-aari ng mga taong nawala. At sa madilim na sulok ng silid, gumalaw ang isang anino. Dalawang dilaw na mata ang bumukas at may narinig silang paus na malamig na boses. Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo, Karen. Nang marinig niya ang malamig at paus na tinig na yun, tumigil ang kanyang paghinga. Sino ang nagsalita? Paano nito nalaman ang pangalan niya? Dahan-dahang lumabas mula sa dilim ang isang matangkad at payat na nilalang. May balat na kasing kinis ng ahas at may dilaw na mata na kumikislap sa dilim. Ang kanyang bibig ay may manipis na ngiti na tila ba natutuwa ito sa takot na nararamdaman ni Karen. Napaatras siya. Hindi niya alam kung sisigaw o tatakbo. Totoo pala talaga ang alamat. Sinubukan siyang hilahin ng janitor pabalik sa pinto. Pero bigla itong sumara mag-isa. Tila ba may puwersang pumigil sa kanila sa pagtakas. Anong gusto mo sa akin? Sigaw ni Karen. Pilit nilalabanan ng takot. Ngumisi ang nilalang. Ikaw lang ang nakakita sa akin noon. Pero hindi ka katulad ng iba. Hindi kita kinuha dahil gusto kitang pabalikin. Bakit? Nanginginig na tanong ni Karen. Lumapit ito sa kanya. Dahil ikaw ay isa sa amin. Nanlaki ang mata ni Karen. Ano?
Hindi, hindi, hindi totoo yan. Pero bago pa siya makasagot, biglang sumakit ang kanyang ulo. Para bang may isang alaala ang bumalik. Isang bagay na matagal na itinago sa kanya. Mga imahe sa dilim, malamig na sahig, at isang pares ng dilaw na mata na nakatingin sa kanya noong bata pa siya. Ikaw ay anak ng dilim, Karen. Hindi mo ba naaalala? Hindi ka dapat lumabas sa mundo ng mga tao. Kaya kita tinawag pabalik. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pilit na itinatanggi ang narinig. Hindi, imposible. Pero bakit parang may bahagi sa kanya na nagsasabing totoo ito? Samantalang ang janitor ay dahan-dahang umatras. Tila ba may alam siyang hindi sinasabi? Kailangan na natin umalis, Karen. Ngayon din. Pero hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung dapat siyang tumakbo o manatili. At doon sa kadiliman ng basement, bumukas ang isa pang pinto. Mas malalim, mas madilim. Tila isang daanan patungo sa isang mundo na hindi dapat makita ng tao. Dalawa ang pagpipilian ni Karen. Tumakas at bumalik sa mundo ng mga tao o manatili at alamin ang totoo tungkol sa kanyang sarili. At sa huling sandali, habang nakatitig siya sa madilim na lagusan, isang bulong ang narinig niya sa kanyang isipan. Oras na para umuwi. Matagal nang may kumakalat na kwento tungkol sa misteryong pagkawala ng ilang bata sa Robinson. Kadalasan, sinasabi ng mga magulang na sandali lang sila tumalikod, tapos biglang wala na ang kanilang anak. Pero ang pinagkaibang kaso ay nangyari noong 2015 nang mawala ang 5 taong gulang na si Lucas. Noong araw na yun, naglalaro lang si Lucas sa loob ng isang toy store habang abala sa pamimili ang kanyang ina. Ilang segundo lang siyang tumalikod para kausapin ng tindera. Pero paglingon niya, wala na ang kanyang anak. Nataranta siya at agad na tumawag ng gwardya. Pinatigil ang lahat sa paglabas ng mall. Sinuri ang CCTV. Hinanap siya sa bawat sulok. Pero wala ni anino ni Lucas. Ang kakatuwa sa CCTV footage, kitang-kita ang isang bata na naglalakad papasok sa isang fitting room sa isang sikat na butik. Pero hindi siya nakitang lumabas. Parang naglaho siya ng parang bula. Lumipas ang 3 araw at walang lumitaw na ebidensya. Hanggang isang gabi, bigla na lang natagpuan si Lucas, nakaupo sa tabi ng fountain sa loob ng mall. Nanginginig at parang tulala. Walang nakakita kung paano siya nakarating doon. At ang mas nakakakilabot, suot pa rin niya ang parehong damit na suot niya noong araw na nawala siya. Pero tuyong-tuyo ang balat niya. Hindi nakakain o nakainom ng 3 araw. Nang tanungin siya ng pulis, isang bagay lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nasa ilalim ako, kasama ko yung malaking ahas. Walang nakakaalam kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit may isang matandang janitor na nakarinig ng kanyang sinabi at lumapit sa ina ni Lucas at bumulong. Hindi na po siya dapat bumalik dito. Hindi palaging pinapalaya ang mga nawawala. Mula noon, hindi na muling bumalik sa Robinson ang mag-ina. Pero ang mall, nananatiling tahimik, walang nagbigay ng sagot. At tuwing may nawawalang bata, palagi silang may naririnig na bumubulong ng, baka nasa ilalim lang siya. Si Mia ay isang vlogger na mahilig sa urban legends. Matagal niya nang naririnig ang kwento ng ahas sa Robinson.
kaya naisipan niyang gawing content ang pagsiliksik tungkol dito. Nagtungo siya sa Robinson's Galleria kasama ang kanyang kaibigan na si Jared, isang cameraman. Naisipan nilang puntahan ng mga lumang bahagi ng mall at magtanong sa ilang empleyado. Habang nag-iikot sila, may isang matandang janitor na lumapit sa kanila. Kung gusto niyo malaman ng totoo, huwag kayong mag-ingay. May hindi kayo dapat makita. Mahigpit ang hawak nito sa walis at tila kinakabahan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang naging interesado. Sa tulong ng isang lumang mapa ng mall na nakita ni Jared online, natuklasan nila na may isang lumang pinto sa basement na hindi na ginagamit. At syaga nilang hinanap ito hanggang makarating sila sa isang madilim na sulok ng storage area. Doon nila nakita ang isang bakal na pinto, kalawangin at mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Bago pa man makapag-isip si Mia, bumukas ang pinto ng mag-isa. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, nakita nila ang isang mahabang pasilyo na tila hindi bahagi ng karaniwang disenyo ng mall. Mababa ang kisame at may kakaibang amoy, parang malansang tubig. Biglang may narinig silang mula sa dulo ng pasilyo. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi ito tunog ng tubig o ng hangin. Tunog ito ng isang ahas. Dahan-dahan silang lumapit. Sa dulo ng pasilyo, may isang malaking kwarto. Sa gitna nito, may isang napakalaking kulungan. At sa loob nito, may isang anino na gumagalaw. Nang lumiwanag ang ilaw, napasigaw si Mia. Isang napakalaking ahas. Halos kasing laki ng 3 tao ang gumapang mula sa kadiliman. Ngunit ang mas nakakatakot, ang itaas ng katawan nito ay hindi hayop, kundi isang tao. Isang lalaking may matutulis na mata, balat na parang kaliskis at isang dilang may hati sa gitna. May nakatuklas na naman. Anito, habang nakangisi. Biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Nagkatinginan sina Mia at Jared. Walang ibang daan palabas. At ang huling narinig sa kanilang camera recording, isang malakas na sigaw. At isang nakapangingilabot na tunog ng paghigop, parang may nilulunon ng buo.